natin kung anong tinuturo ng Torah. Susundin natin kung anong sinusturo ng Bible. Yun nga lang po, magiging kakaiba tayo. Yun nga lang po, maraming hindi makakaintindi sa atin. At baka kayo po ay paratangan pa na kayo ay kulto na. Kaya po ang pamunuan ng ating iglesia ay naghahanda sa susunod na taon at ito po ay para sa buong kongregasyon. Na ituturo po natin yung 7 feasts of the Lord para maintindihan natin talaga. Ito po ay itinuro ko na, katulong ng aking may bahay, doon po sa mga leaders ng church nung nakaraang mga buwan. Kaya ngayon naman po ay ituturo na natin ito sa buong congregation. At ito po ay 10 Sundays, pag-uusapan yung 7 feasts of the Lord. Sa susunod na taon na po yan. Kaya tinumpisahan na po natin ito sa first Hanukkah, noong December 10. Although ang Hanukkah ay hindi po ito iniutos din na i-celebrate. Pero makikita po natin sa Bible na si Jesus Christ ay sinelebrate ang Hanukkah. At yung pong Hanukkah ay Feast of Dedication. Ang tawag po doon, Feast of Dedication. Sometimes they call it the Festival of Lights. Kasi yan po yung time, uulitin ko lang po just to refresh your memory, na kung saan ang kanilang templo ay kinubkob ni Antiochus Epiphanes. Alam po naman natin na yung templo nila ay replika ng God's dwelling place here on earth. Sinimulan pa yan ng Diyos doon pa sa time ni Moses na tinalakay natin sa Exodus. Na pinagtayo ng Diyos si Moses ng tabernacle sa wilderness. At ito yung tabernacle na may outer court, may inner court, meron pong Holy of Holies, may holy place. At doon sila kinakatagpo ng Diyos. And then nung nakarating na sila sa Promised Land, pagdating po sa Jerusalem, itinayo ang unang templo. At ito ay supposedly itatayo ni David, pero hindi siya ang pinayagang magtayo, kundi ang sarili niyang anak na si Solomon. 2 beses po itong naitayo. In AD 70, ito ay giniba. No? At winasak po yan to the ground. Nag-ground zero yan nung gibain niya ng Roman Empire. At simula po noon, di na natayo ito. Pero bago po nangyari yon, ito ay kinubkob ni Antiochus Epiphanes, the fourth, at binaboy niya po ito. Yung Holy of Holies na kung saan ang pwede lang pumasok ay high priest at doon bumababa ang presence ng Diyos. Itinayo ni Antiochus Epiphanes ang sarili niya doon at diniklara niya na siya ay Diyos. At para babuyin niya yung pinakabanal na lugar sa balat ng lupa, siya po ay nagpakulo ng baboy at yung pinagpakuluan nito ay ibinuhos niya doon sa Holy of Holies. At yung pong dugo ng baboy ay yun ang kanyang ibinuhos doon sa doon po sa mercy seat. Talagang binastos, binaboy ni Antiochus Epiphanes ang templo. At hindi nakasamba ang mga Hudyo rito. So under the leadership of the 7 brothers of Maccabees, ito po ay kanilang nakubkub ulit, nakuha, naibalik sa mga Hudyo. At nung sila po ay makapasok ulit ng kanilang templo, ang dinatnan po nila doon ay yung Hanukkah na nakikita nyo, yung menorah na nakikita nyo dyan dito sa kanan ko. Wala na pong sindiyon. Ang utos ng Diyos, yun po ay dapat hindi mawawala ng sindi. Kaya 24/7 po yon, may nagpapalit ng langis noon. Hindi dapat mamatay yon. Pero yun po ay nawala ng sindi. Nang dumating po sila doon, ang natitirang oil para magsindi yung menorah nila
ang natitirang oil ay good for 1 day. Pagkatapos po nun, wala na. Kasi special oil ang ginagamit nila. Galing ito sa olive. Ito po ay olive oil. At ito po yung unang katas ng olive. Yung po yung ginagamit nila for the temple, for the menorah. So, good for 1 day na lang po yung yung oil. Now, sa himala ng Diyos, yung pong oil na yon tumagal ng 8 araw na hindi namamatay. Pero yung oil, good for 1 day lang. At nakita nila ito ay himala ng Diyos. And they started celebrating yung pong Hanukkah. Kaya ang ginawa po ng mga Hudyo, i-dedicate, ni-rededicate nila ang temple. Kasi nga binaboy, binastos, nilapastangan ng Rome ang kanilang templo. Ang pinakabanal na lugar na kahit sila hindi nakapasok, dahil nakakapasok lang ay high priest, ang nakakapasok lang po, at nakakapasok lang siya doon once a year. So dahil dito, nag-celebrate sila at tinawag nila itong Feast of Dedication. At dahil yun po ay umilaw yung menorah nila continuously hanggang nakapag-produce na sila ng oil na para doon, 8 days. It took them 8 days na hindi namamatay po yung ilaw. Kaya tinawag din nila itong Festival of Lights. Makikita po natin sa Gospel of John, in particular in John chapter 10, na si Jesus Christ mismo ay pumunta sa templo at sinelebrate niya ang Hanukkah. Though it was not commanded, but it was honored by the Lord Jesus Christ. Even ang Holy Week, wala hong date. At hindi nila sineselebrate ito. And yet, we are celebrating it. Christmas and Holy Week sineselebrate natin. Ang isa po sa mga principle na natutunan natin sa pag-aaral natin ng Torah, ang mahigpit na ipinagbili ng Diyos sa bayang Israel ay huwag silang sasamba, huwag silang makikipagkasundo sa mga taong dadatnan nila doon sa bayan ng Israel. At ang higpit na ipinagbawal ng Diyos sa kanila ay huwag nilang hahaluan ng anumang uri ng pagsambang pagano ang pagsamba nila sa Diyos. Never ever mix the two. Never ever mix the two. So kaya mamaya po, ito ang as a way of my introduction, ito po ang tatalakayin natin kasi ngayon. No? Yung natitirang verse po dun sa chapter 34 ng Exodus. Pero they disobeyed the Lord. They disobeyed the Lord. At kung ano yung pinagbabawal ng Diyos sa kanila, ay yun ang kanilang mismong ginawa. Kung ano yung ibinili ng Diyos ay hindi nila tinupad. At ito'y nagdulot ng malaking problema sa kanila, nagdulot ng kapighatian na hanggang ngayon, sa panahon po natin ngayon, ay kanilang nararanasan. At ang isa sa mga tradisyon na kanila pong pinapasan hanggang ngayon, sa panahon po natin ngayon, ay itong pag-aaralan natin. Ito pong tatalakayin natin ngayon. So kaya mga kapatid, unti-unti po, no? Unti-unti na aralin natin ang salita ng Diyos, unawain natin, at sundin natin. Dahil maaaring hindi ka maintindihan ng kaibigan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, mga mahal mo sa buhay. Pero ano ba ang mas mahalaga? Yung naiintindihan nila tayo o yung sinusunod natin kung ano ang sinabi ng Diyos kahit hindi tayo naiintindihan ng tao? Mamimili ho tayo. I know it's not easy. I know.
Dahil kung ano po yung nararanasan nyo, nararanasan ko rin. Di ba? Pag dumating ka doon sa mga kamag-anak mo, mamaya, no, Noche Buena, at bumungad ka ng Happy Hanukkah. Saan galing to? Nakadroga ba to? Ay ba ho? Walang makakaunawa sa'yo. Walang makakaintindi sa'yo. So kaya hindi yung madali, di ba? Nag-aalangan ka, babatiin ko ba ng Merry Christmas or Happy Hanukkah? Merry Christmas na lang. Hindi naman nila ako naiintindihan eh. But it could be an opportunity po kasi. Di ba? It could be an opportunity. Katulad yung kinukwento ko po, nasa SM kami at bumibili kami nung aming mattress. Binati ni Sister Lily yung cashier, Happy Hanukkah. Sabi nung ano ho yun? So, ano yun? Feast of Dedication yun ng mga Israel. Sabi nung cashier, galing ho kayo ng Israel? Di ba? So, ang hirap magpaliwanag. Ang hirap. Pero it could be an opportunity to let them know what really happened, what really transpired. Sigurado ko ako na hindi kilala ng inyong mga kamag-anak si Antiochus Epiphanes. But they can look back and they can read sa mga history na nandoon ho yun. People are not well educated. Kaya ho ganyan. And God said, my people perish for lack of knowledge. And thank God dahil tayo po ay binibigyan ng Diyos ng karunungan, illumination from His Word, at ito'y ating natututunan. Nabubuksan tayo unti-unti, nalalaman natin kung ano ang dapat at kung ano ang dapat nating gawin na makalulugod sa Kanya, na gusto ng Diyos. Ano ho? So kaya pasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay isa sa mapapalad na mga simbahan na kung saan binibigyan ng Diyos ng kaliwanagan sa Kanyang mga salita. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo ng buong puso't buong pagpapakumbaba. At sa oras na ito ay muli naming hinihiling na buksan mo ang aming mga isipan at bigyan kami ng kaliwanagan sa aming mga pag-aaralan. Tulungan mo po kami, O Diyos, dahil gusto ka naming sundin. At para masunod ka namin, kailangan nauunawaan namin kung ano ang gusto mong gawin namin. At ikaw lang po, O Diyos, ang may kapangyarihan upang liwanagin ang iyong mga salita sa amin. Kaya't mula po sa akin na tagapaghatid hanggang sa mga tagapakinig, bigyan mo po kami, O Diyos, ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Marami pong salamat, aming Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Yeshua. Amen. Alam nyo, yung pong pangalan lang Yeshua no? Kasi nakasanayan, in the name of Jesus. Subukan nyo pong manalangin kayo in the name of Yeshua. Di ba? Ano yung bagong maraming hindi nakakaalam na yun ang Hebrew name ni Jesus Christ. Yung pong Jesus ay English transliteration of the word Yeshua. Na yun ang talagang pangalan ni Jesus Christ in Hebrew. So, mas gusto nyo bang tawagin kayo sa tunay nyong pangalan o sa English version? Halimbawa ho, so, mas gusto natin sa totoong pangalan tayo tawagin, di ba? So, let's call Jesus Christ as Yeshua. This is where we left off last Sunday in Exodus 34 verse 26. Sabi po dyan, you are to bring the best first fruits of your land into the house of Adonai, your God. So he was talking about bringing offering to the Lord. And in the previous verses, natutunan natin, sabi ng Panginoon sa kanila, do not come before my presence empty-handed. At in-specify ng Diyos kung ano ang dadalhin sa kanya at ihahandog.
At isa na nga po dito, sabi, bring the best first fruits. Not just the best, not just the first fruit, but the best first fruits. Yung pinakamainam, yung unang-unang pinakamainam, no? Na produkto ng inyong lupain. Kasi nga po agricultural country sila at ito yung kanilang kabuhayan. So ang unang ihahandog nila sa Diyos ay hindi po yung pinagpilian na natira. Ang ihahandog nila yung pinakauna at pinakamainam sa pinakauna. Talagang ano po ito, talagang sinelect ng maganda. Yun ang ihahandog ninyo. And then bigla pong pumasok, you are not to boil a young goat in its mother's milk. Pag-isipan po nating maigi, walang connect. Hindi ba? Dahil ang utos, bring the best first fruit. Tapos, you are not to boil a young goat in its mother's milk. Now, mga kapatid, it is my intention na hindi lang po makapag-preach sa inyo o makapag-teach sa inyo, kundi it is also my intention na makita nyo kung papaanong dapat inaaral ang salita ng Diyos. Para kayo mismo pag nagbabasa ay magkaroon kayo ng critical thinking at pag-iisipang maigi. No, katulad doon nito, magkaugnay ba to? Ano ang kinalaman ng pagpapakulo ng isang guya sa sarili niyang gatas ng ina? Doon po sa paghahandog ng first fruit. Kaya pag tiningnan natin, walang ugnay pero magkasama sa isang talata, magkaduktong. So ibig sabihin, pag tiningnan po natin in its context, maaaring magkaugnay ito. So, meron pong mas malalim na ibig sabihin yung you are not to boil a young goat in its mother's milk. Dahil po dito sa verse na ito sa Exodus, actually hindi lang sa Exodus ito, this is also in the book of Deuteronomy, and twice in the books of Exodus it was mentioned. So 3 beses po, dalawa sa Deuteronomy, dalawa sa Exodus, isa sa Deuteronomy, na binanggit po yung you are not to boil a young goat in its mother's milk. Kaya ito po yung ating uunawain ngayon. So ang naging common understanding nung mga panahon pong yung kasi, ang mga Canaanites sa land of Israel, yung mga inhabitants doon na dinatnan nila, meron po silang pagan practices na kung saan part of their worship, yung inihahandog po nila sa Diyos, ay pinapakuluan nila sa gatas. Now, dahil ang bilin ng Diyos sa kanila, never nagagayahin nyo yung kanilang form of worship, tapos ako ang sasambahin ninyo. Huwag nyong gagawin yon. At ang isa po daw sa mga practices ng mga Canaanites during their worship of their God ay pakuluan yung hayop sa gatas. Kaya ayaw nilang gawin yon. Yun po yung unang explanation dito. Kaya hanggang sa panahon po nito, yung mga nakarating ng Israel, no, sa inyo, meron ba dito? Wala. Nasa bakasyon lahat yung nakarating ng Israel. Sa Israel po hanggang ngayon, wala kayong ma-order na cheeseburger. Kahit saan ho kayo pumuntang lugar ng Israel, wala ho kayo mabibili doon na cheeseburger. Bakit to? Kasi yung cheese ay product ng galing sa milk at yung mismong yung meat pinagsama. Eh, never nagagawin mo yan. Kaya wala kayong mabibiling cheeseburger.
sa anumang tindahan doon sa Israel. Dahil ho dito, sapagkat ultimo po yung mga famous rabbi ay ito ang paniwala nila at ito ang itinuturo po nila. Yun yung ang naging problema ng Israel. Ang itinuturo ay ang tradisyon, hindi ang Torah. Na siyang tinuligsa ng Panginoong Jesucristo. Ang ituro nyo ay ang Torah, hindi ang inyong tradisyon. Dahil ang Torah ay hindi mabigat sundin. Ang nagdagdag ng pabigat sa mga tao ay ang inyong tradisyon. Pero ginagawa ng tao dahil nakasanayan. Kaya parang mas komportable sila doon. Pero pag tiningnan mo ang Torah, mas madaling sundin ang Torah kaysa sa tradisyon. Now, sa Israel po ngayon, sa mga tahanan, yung mga talagang Orthodox Jew, magkahiwalay po ang refrigerator ng mga milk product or dairy products kaysa dun sa meat. Hindi nila pinagsasama sa isang refrigerator. Kaya magastos sa Israel, 2 ang ref na kailangan. Hindi ho nila ginagamit ang kalderong pinagpakuluan ng gatas tapos doon din papakuluan ang karne. Kaya magkahiwalay din yung kanilang mga utensils. Hindi nila ginagamit ang kutsilyo na pinanghiwa ng keso tapos panghihiwa ng karne. Hindi ho nila ginagamit ang tinidor na pinantusok mo sa keso tapos ipantutusok mo sa karne. Hindi nila ginagamit ang kutsaritang pinanghalo mo ng milk pagkatapos gagamitin mo sa karne. Kaya meron ho silang separate utensils for the dairy products at meron silang separate utensils, yung mga cutlery nila para doon sa mga karne. Ganyan ho nila ka-strict na sinusunod yan. You are not to boil a young goat in its mother's milk. Ganun ho katindi ang pagsunod nila dyan. Pero, is it correct? Kaya dapat naintindihan ho natin yung context para masunod siya natin ng tama. Kasi kung strictly gagawin natin yung katulad ng ginagawa nila na naging part ng tradisyon, obligado ho tayong may 2 rep, may 2 set ng cutlery, may 2 set ng mga utensils, may 2 set tayo ng mga kaldero, at hindi ho tayo makakakain ng cheeseburger. Okay? So, let us see if it makes sense kung ano po yung context nito. So, the unang paliwanag is, kaya hindi nila ginagawa kasi ang mga Canaanites, practice nila na kapag sasamba sila, yung hayop na kinatay nila ay papakuluan nila sa gatas. Kung ano man yun, kung paano yun, hindi ko rin alam. Pero yun ang practice, kaya hindi nila gagawin. Okay? Yun yung unang paliwanag. Ang pangalawang paliwanag po dito ay kukunin natin siya sa context. Kaya po pagka kayo magbabasa ng Bible at inuunawa nyo, titingnan nyo po yung context. Huwag nyo siyang basta bigyan ng kahulugan. Tingnan nyo yung context maigi. Kung ano ang sinasabi ng konteksto bago natin bigyan ng paliwanag. At ito po yung isa sa mga example. In Deuteronomy 14:21, it says, "You shall not boil a young goat in its mother's milk." Yun din po yung sinabi doon sa Exodus 34. Diba? So sabi ko nga po, 2 beses binanggit sa Exodus yan at 1 beses po sa Deuteronomy. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Now, sa paglipas po ng panahon at dahil sa pagtuturo ng mga rabbi, ito po ay lumawak ng lumawak. Ang simpleng verse na ito ay lumawak ng lumawak at ang mga famous rabbi ng Israel ay nag-arrive na po dito. Nagkaroon na po ng prohibition against cooking and a mixture of milk and meat. Never ever do that. Kaya kung kayo po ay magkaroon ng bisitang Israelites, wag ho kayong maghahain, no, ng pastel. Wag ho kayong maghahain ng yung sopas na merong milk
at merong meat. Hindi ho nila kakainin yan. Pangalawa po, the prohibition against eating a cooked mixture of milk and meat. Yung isa po ay cooking. They prohibit that. Again, saan po galing itong mga prohibition na ito na itinuro ng mga rabbi sa Israel? Galing po yan doon sa Deuteronomy kanina at sa Exodus. Yung una is the prohibition against cooking. Yung pangalawa po, the prohibition against eating. Ang pangatlo, the prohibition against deriving any benefit from a cooked mixture of milk and meat. Deriving any benefit from cooked mixture of milk and meat. At ang nangyari ho dito, sa paglipas ng panahon, generalize na nila ito. No? So in verse 21 sa Deuteronomy again, you shall not boil a young goat in its mother's milk. The commandment specifically mentions the milk of the mother, not just milk in general. Pero nangyari ho, generalize nila ito. Napansin niyo po, milk ng mother, nung goat. Yung specific goat na yon, yung nanay niya, yung milk nun. Doon sa commandment. The commandment specifically mentions goats, not other animals. Di ba? Napansin niyo po yun sa commandment? Goat. Walang ibang hayop na binanggit. Di ba? Yung goat lang ang binanggit po doon. Kaso nga po, sa pagtuturo po ng tradisyon ng mga rabbi, in-expound na ng in-expound at in-expand na ng in-expand to the point na nawala na po sa context talaga. Kaya, para sa kanila, lahat ng hayop, hindi na pwede. Hindi na po pwede lahat ng hayop, hindi lang goat. Pero sa commandment, specifically, yung goat lang at yung milk nung mother nung goat. At sa commandment po, specifically, yung nanay mismo, dun sa, yung gatas mismo nung nanay, dun sa anak niya ngayon. Pero paano mo pa matetrace yun? Kung halimbawa, isinerve sa iyo ang cheeseburger. Alam mo pa ba kung yung ginamit dun sa cheese na yon ay galing dun sa nanay? That's impossible. Pero ito ang nangyari sa kanila. Talmudic commentators broaden the commandment. Lahat na ng hayop, hindi na pwede. Kaya hanggang ngayon, no, isipin nyo po, dumating sila dun sa extent na 2 refrigerator mo, 2 ang set of cutleries, 2 ang set of utensils. Hindi mo pwedeng pagsamahin talaga. Hanggang ngayon yun, ha? We're not talking about the time of Moses and the time of Jesus Christ. We're talking about now, 2023. Punta ho kayo ng Israel, wala kayong mabibiling cheeseburger. Dahil ho dyan. So, makita nyo kung saan tayo dinadala kapag hindi natin naiintindihan. Kapag ka masyado nating ine-expand, tas hindi natin naiintindihan ang context. Kaya makikita nyo po, di ba, sa karamihan sa mga tagapagturo, iisang verse, iisang book, iba-iba ang kahulugan. Bakit to? Kasi ini-interpret sa kultura nila, sa panahon nila, sa experience nila, hindi dun sa talagang context ng scripture. Kung ano-anong interpretation. At dahil po dito, nare-restrict tayo, nawawalan tayo ng laya, nagiging burden sa atin tuloy. So yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dun sa mga Sadducees and Pharisees and Scribes, na nagbibigay kayo ng dagdag na pasanin sa mga tao na kayo mismo hindi nyo nga magawa. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo dun sa mga religious leaders noon,
puro kayo mga ipokrito. Mabigat to ang mga pangungusap ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Bakit to? Kasi mas pinatutupad ang tradisyon kaysa po kung so anong sinasabi ng Torah. Simpleng-simple yung sinasabi ng Torah. Pero kinomplicate ng mga tradisyon. Deuteronomy chapter 4 verse 2 says, "You shall not add to the word that I command you." Anong ginawa ng mga rabbi? Dinagdagan. Goat lang eh. Pati kabayo, pati kalabaw, pati lahat na ng hayop na may gatas. Nor take from it, sabi diyan, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. In Genesis chapter 18 verses 6 to 8, sabi po diyan, "And Abraham went quickly into the tent to Sarah and said, 'Quick, 3 seahs of fine flour, knead it and make cakes.' And Abraham ran to the herd and took a calf, tender and good, and gave it to a young man who prepared it quickly. Then he took curds and milk and the calf that he had prepared and set it before them, and he stood by them under the tree while they ate." Anong ginawa ni Abraham mo? Pinaghalo ang gatas at karne. So, ibig sabihin, no, hindi masama. Hindi masama yung paghaluin ang karne at ang gatas. Kaya baka mamaya pag uwi nyo po sa bahay, itapon nyo yung karne o itapon nyo yung gatas. At wag na kayong magsopas. Dahil mismong si Abraham nagluto na magkasama ang gatas at ang karne. So, kaya pagbabalikan po natin yung commandment ng Diyos doon sa Deuteronomy at saka sa Exodus, anong ibig sabihin nun? Ipinagbabawal ba talaga ng Diyos ang pagluto ng karne na may kasamang gatas? Papakuluan mo ang karne sa gatas? Yung ba ang sinasabi ng Diyos? O meron siyang ibang ibig sabihin? Kasi kung titingnan nun natin sa Genesis, hindi naman pinagbawal kay Abraham eh. Anong ginawa ni Abraham? Naghain pa nga siya ng gatas at karne. So, based on this, uunawain natin ngayon siya sa context niya. Okay? Ito po, si Abigdor, hirap ng pangalan nito, Boshek. Ito po ang sabi niya, no? Ulitin lang natin yung Exodus 23:19. "The best of the first fruit of your ground you shall bring into the house of the Lord your God." Una, you shall not boil, or another English word for boil is seethe. Hindi ko lang kung tama yung pronunciation ko. No, yan po. S-E-E-T-H-E. You can search that. Another term for boil is seethe. Or yun po. You shall not boil or seethe a young goat in its mother's milk. Sabi po nitong si Abigdor Bonshek sa Studying the Torah, a guide to in-depth interpretation. This injunction forbidding seething or boiling a kid in its mother's milk is the biblical basis for the laws of kashrut. So ang tawag po nila doon sa batas nila na yon ay kashrut, no? Requiring the separation of meat and milk. See how the following plain sense interpretation based on the contiguity principle completely divest this clause of that familiar meaning. At first glance, we have here two unrelated clauses within the same sentence. Yun po yung sinasabi ko kanina. No? At first glance, yung unang pagbasa natin, it seems unrelated sila. Tama ho? Mag-o-offer ka ng first fruit, tapos magpapakulo ka ng karne sa gatas. So, unrelated. Not so, sabi niya.
They are not unrelated. According to the early commentator, Joseph Becker Shore, he points out that the word Bashael, regularly translated here as seed, really means to become ripe or mature. So yung parang word na boil, another English word ay seed, ay galing po sa salitang Bashael, na ang ibig sabihin pala daw po nun ay to become ripe or mature. Ang layo, no? Di ba? Yung boil, ang ibig sabihin po, mature. So parang malayo, pero yung po yung, yung words na ginamit doon . The phrase then means, thou shalt not allow a kid to become mature with its mother's milk. That is, you should not allow the kid to mature, rather bring it as a sacrifice in the temple. In this way, both clauses of the sentence are related. Bring your first fruit as an offering, and likewise, bring your first young animals as offering to God. Now, by studying the word, nakita po natin na they are now related. They are now related. Pero in plain English, pag binasa natin, parang unrelated sila, hindi magkaugnay. Pero pag inaral po natin yung word na boil, na ang ibig sabihin po ng boil ay seed, na ang ibig sabihin ng seed ay Bashael, na ang ibig sabihin ng Bashael ay mature. And then ipalit natin yung word na mature doon po sa boil, then makikita natin na yung dalawang magkaibang unrelated clauses ay ngayon magkaugnay na. So, pag binasa po natin yung Exodus 23:19, papalitan natin yung boil ng mature, you shall not mature a young goat in its mother's milk. Nasusundan niyo pa po ba ako? Mga kahano ka dyan? Nasusundan niyo pa po ako? Okay, kaya dinadahan-dahan natin . So, Exodus 23:19, yung first part. The best of the first fruits of your ground you shall bring into the house of the Lord your God. First clause. Second clause, pinalitan na natin yung boil. You shall not mature a young goat in its mother's milk. Meaning, yung first fruit, i-offer mo, at yung young goat, i-offer mo. Huwag mong hayaang tumanda. No, huwag mong hayaang tumanda yung guya bata, hindi guya . Ano ba tawag sa goat na baby? Goat. Talaga magaling kayo, no? No? So ibig sabihin, huwag mong hayaang tumanda kasi ang unang po ay ihandog mo yung first fruit, the best of first fruit. And then, yung po yung animal, yung po yung plants, and then tapos yung animals naman, huwag mong hayaang tumanda yung kambing bago mo siya ihandog sa Diyos. Meaning, pagdating sa halaman, ang ihahandog mo yung pinaka-the best. Pagdating sa hayop, ang ihahandog mo yung pinaka-the best. So, they are now related. That's the context of it. Kaya ang makikita po natin, ang prinsipyo ng Diyos, mga kapatid, ganito. Huwag kang maghahandog sa Kanya ng
hindi the best. Kung ano yung pinaka-best mo, yun ang ihahandog mo sa kanya. Hindi yung sobra mong oras, yung barya ng pera mo, ihahandog mo sa kanya is best. Kung aawit ka sa Diyos, the best. Kung maghahandog ka sa Diyos, yung best. That's the point. At ang utos ng Diyos sa time ni Moses, hanggang sa time natin ngayon, hindi po nagbabago. Kaya kapag tayo po ay sasamba sa Diyos, piliin natin yung the best na isusuot natin. Di ba? Umatendo kami ng kasalan noong December 21. Ninong ho ako. No? Nagdatingan ng mga ninong at ninang doon. Naku, talaga namang parang Malacanang yung ano kasi kakasalo si Pastor Elmer, 70 years old. Nag-asawa ulit. At ang napangasawa po ay 68. Nung magdatingan ho kami doon at nung paparada na kami, mga amoy alumuum na mga puro ninong at ninang, mga amoy lupa na po no? Sabi ko, ano pa kayang nag-uusap kami mag-asawa, ano pa kayang iririgalo natin kay Pastor Elmer? Ataol na lang kasi. Regaluhan ko kaya ng ataol. Alam ka namang regaluhan ko pa ng mga kaldero, di ba? Alam na marigaluhan ko pa siya ng mga bedsheet or ano, ng ano po, tawag dito, rice cooker. Regalo ko dito. Pastor, siguro maganda St. Peter ang regalo ko sa iyo. Kaya nagdatingan kami doon, talagang ako po ay nakatuksido kasi sabi po dun sa pinadala sa aming message, ang mga ninong dapat nakatuksido, kaya nakatuksido ako Pagdating ko doon, ako lang ang nakatuksido. Nagkamali pala ng send yung ano. Kaya mukhang kakaiba ako doon. Tapos si Sister Lily sabi, ang mga ninang beige. Kaya pagdating doon, naka-beige si Sister Lily. Ako nakatuksido. Pala blue. Yung nag-message sa amin, hiyang-yan, di malaman kung ano gagawin Sabi namin, tingnan mo, kakamilang kakaiba rito Tapos dumating yung ikakasar, si Pastor Elmer. Pagdating niya ni walang kurbata, hindi pa nakabuto ni sampolo, mira, tapos ang haba nung sinturon dito. Talagang, sabi ko, dapat dito St. Peter na lang talaga regalo rito Pero, dumating kami dun sa kasal na yon na talagang mga nakadress to kill, nga. Yung mga galing ng Mindoro. Talaga, mga nakabarong na ang gaganda Yung isang kausap namin doon na isang Doctor of Education na ninang, galing pa ng Mindoro, sabi niya, pumunta pa ako dyan kasi ang sinabi rin sa aking kulay, iba nung nalaman ko blue pala, dali-dali pumunta doon sa mall, bumili. Kaya hindi pa napaplansya, kulot-kulot. so sa wag lang siyang maging kakaiba, Sabi ni Sister Lily sa akin, anong oras ba bukas ng mall? alas 10 yung kasal. Baka bukas na punta tayo, bibili ko ng iba. Pero ang point ko po mga kapatid, ito'y kasal. Kasal ng amoy lupa na. Nako, wag niyo ipapakalat tong ko ha. Baka mapakinggan ni Pastor Elmer. Nagbihis kami ng todo-todo. Dahil kasal. Ha? Bilay ba ako ngayon? Yari ako kay Pastor Elmer. So, ang point ko po mga kapatid ganito, pag may mga okasyon na ganito, bihis todo tayo. The best ang isusot natin. Now, hindi ko naman po sinasabod linggo-linggo mag-gown kayo at mag-tuxedo. Ang point ko po,
Pag a-appear tayo kay Lord, dapat maayos tayo. Natatandaan niyo po ba sila? Bago sila pinalapit ng Diyos sa bundok, na kung saan a-appear ang Diyos, ang sabi ng Diyos, 3 araw kayo maglaba. Ibig sabihin, prepare yourself bago kayo humarap sa akin. Offer the best. Bakit to? Diyos ito hindi naman ito pangkaraniwang nilalang. This is the God of heaven and earth. The one who saves us. The one we worship. The one who is holy. Kaya dapat the best ko. So, going back to the verse na pinag-aaralan po natin, ito ang point ng Diyos kanila. You shall not mature a young goat in its mother's milk. Meaning, mag-over kayo pagdating sa halaman, first fruit, the best. Pagdating sa hayop, huwag niyong hayaang tumanda yung kambing bago niyo ihandog sa akin. Ihandog niyo sa akin yan, yung bata pa siya, the best. So, yun po yung ibig sabihin ng verse na yon. Okay? So, the connecting contextual thread, offering your best to Yahweh. Dito na po ako magtatapos. Exodus 23:19, the best of the first fruit of your ground you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. No, yun po yung sa Exodus 23:19. Exodus 34:26, the best of the first fruit of your ground you shall bring to the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk. In Deuteronomy 14:21, you shall not boil a young goat in its mother's milk. 3 times in the Bible, twice in Exodus, once in Deuteronomy. So, kaya po mga kapatid, now it's clear to us kung anong gusto ng Diyos. No? So, hindi na po natin, ano ba ibig sabihin nung pagpapakulo na yon ng mother's milk? Related na po sila. So, bottom line, before I end, let us offer the best to the Lord. That's the principle that we have learned things of His Word. No? Let us offer the best. Okay? So let me read the remaining verses and then we will close po. Dahil this is self-explanatory naman na. Adonai said to Moshe, write these words down because they are the terms of the covenant I have made with you and with Israel. Isulat mo yan dahil yan ang ating kasunduan. Para wag niyong makalimutan at yan ang inyong susundin at inyong gagawin. At pag sinunod niyo yan, pagpapalain ko kayo. Pag sinuway niyo yan, parurusahan ko kayo. Ganun kasimple po, no? Moshe was there with Adonai 40 days and 40 nights, during which time he neither ate food nor drank water. Adonai wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 words. When Moshe came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hand, he did not realize that the skin of his face was sending out rays of light as a result of his talking with Adonai. When Aharon and the people of Israel saw Moshe, the skin of his face was shining and they were afraid to approach him. But Moshe called to them, then Aaron and all the community leaders came back to him and Moshe spoke to them. Afterwards, all the people of Israel came near and he passed on to them all the orders that Adonai had told him on Mount Sinai. Once Moshe had finished speaking with them, he put a veil on his face. But when he went in before Adonai for him to speak, he would take the veil off until he came out. Then when he came out, he would tell the people of Israel what he had been ordered. Lastly, but when the people of Israel saw Moshe's face, that the skin of Moshe's face shone, he would put the veil back over his face until he went in again to speak with Adonai. Literal po ito, mga kapatid, na nakita nilang kumikinang ang mukha ni Moses, yung kanyang balat. No? Tuwing makikipag-usap siya sa Diyos at makikipag-usap siya sa tao, makikita ng mga tao na siya ay kumikinang. Nag-glow physically. Literal po yon, hindi metaphor yon. Hindi po yon na symbolical. Yun po ay literal na nangyayari. Nakikita nila si Moses na ganun po nangyayari sa kanya. Amen. Praise the Lord. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay aawit sa Diyos and then we will close in prayer po.